Batang lalaki na may hawak na modelong eroplano, itapon ito sa balde ng tubig na iyong nilalampaso, biglang parang nabuhay ang eroplano, itulak ang balde ng tubig pasulong, tinitigan ng bata ang eroplano, isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isipan, habang hindi pinapansin ni Yaya, palihim niyang dinala ang eroplano, pagkatapos ay palihim na umakyat sa bubong, naisip niya na maaaring dalhin siya ng eroplano sa langit, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang kanyang ina, abutin mo at hilahin siya pababa, dumausdos din ang eroplano pababa mula sa bubong, gayunpaman, hindi nila alam iyon, ang panganib ay tahimik na papalapit, bumalik sa kwarto. Mary dahil sa makulat na kilos ng bata, matigas na saway sa kanya, at bawal kang hawakan ng eroplanong iyon, inihagis niya ang eroplano sa storage room, at ilak ang pinto, ang bata ay patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ina, biglang may kalabog sa kwarto, susunod, dumiretso sa ilalim ng mesa ang takot na bata, ibinaling ni Mary ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana, may nakita akong eroplano na lumilipad papunta sa kwarto, at lumilipad sa lahat ng dako. Sa puntong ito, hindi na masyadong nag-isip si Mary, kunin ang map at itapon sa eroplano, ngunit ang pagkilos na ito ay nagpagalit sa eroplano. Ang loob ng eroplano ay naglalabas ng pulang ilaw, ang eksenang ito ang nagpapanik sa kanya, mabilis na niyakap ng bata ang kanyang ina, kakaibang sapat, nawala rin ang galit ng eroplano, labis na natakot si Mary sa tagpong ito. Nakatayo lang ako at pinagmamasdan ng bata na bitbit ang eroplano sa itaas. Halika gabi, natatakot pa rin si Mary, nagpa siyang makipag-ugnayan sa kasamahan ng ama ng bata na si Kate, sabihin ang lahat ng mga kaganapan na nangyari sa araw, mula sa simula hanggang sa pagtatapos para sa iyo, nang makatulog ang bata, palihim na alisin ng mahiwagang eroplano, pagmasdan ng mabuti ang bawat detalye, kumpirmahin na walang mga nakatagong switch, pagkatapos ay kumuha ng maliit na kutsilyo, gumamit ng cutting force sa fuselage, ngunit ang fuselage ay kasing tigas ng bato, hindi nagiiwan ng kahit isang gasgas, nagpa siya si Kate na ibalik ito sa lab. Kasabay nito, magsagawa ng detalyadong pag-scan, pero ang ikinagulat nila, ngunit ang mga resulta ng pag-scan ay nagpakita sa loob ng eroplano, wala ring mga mekanikal na kagamitan o elektronikong bahagi, ito ang nagpagulo sa kanila, paano lumipad ang eroplanong ito. Upang malutas ang misteryo, dinala nila ang eroplano sa kabilang panig ng lab para sa pagsubok. Gumamit ng mabibigat na metal na block na nasuspinde sa hangin. Ay drop ito ng mabilis at tumama sa eroplano. Pero, ang pagpaparamdam sa mga tao ay nagulat. Ang eroplano ay nanatiling walang pinsala, hindi nagiiwan ng anumang mga gasgas. Alam ng bata na kinuha ang eroplano. Sobrang pag-aalala ang nararamdaman, nakaisip siya ng ideya, kunin ang card ng trabaho ni tatay, pumasok sa lab, habang may kausap si Kate sa phone, mabilis niyang binawi ang eroplano at tumakas. Pero, nang tapusin ni Kate ang tawag, natuklasan niyang nawala na ang eroplano. Kasabay nito, napansin din niyang nagtatago ang bata sa malapit. Nang lalapit na sana si Kate at magtatanong, biglang nag-vibrate ng malakas ang cabinet sa tabi nito, pagkatapos ay bumagsak ito kay Kate. Nakita iyon ng batang lalaki, tumakbo palayo sa gulat, tumayo si Kate at agad na nag-alarm, agad naging tense ang buong base, ginamit ng bata ang card ng kanyang ama, tumakbo sa rooftop ng base,